Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 12 to 18. Through the trinkets, paunang message ninyo, no? Letter L, maaring initials ninyo yan or maaring initials yan ng mga taong makakausap ninyo or you're going to be dealing with this week. We have the barrel. Ayan, that barrel represents a change, no? Parang ang ganap sa buhay ninyo ngayon, Scorpio, you're going to release something or someone, no? And you are welcoming new people, new situation, new experiences, no? So in with the new, out with the old, ang peg ni Scorpio sa ngayon. We have the Swan. Ayan, so that is confidence and determination. So kung ano man itong mga changes na to, anumang mga bagay, sitwasyon or tao na balak ninyong i-release sa buhay ninyo, you're going to be very determined about that. Gagawin ninyo ang lahat para mangyari ang pagbabago na yan. So what else for Scorpio? We have lighten your load. Definitely. As in support ito dito sa energy ni Barrel. So definitely, no? Kung ano man ang mga nagpapahirap na sa buhay ninyo, ano man yung mga bigat na lang ng bit-bitin ninyo, you are going to release that. Very, very beautiful. Very courageous ang gagawin ni Scorpio ngayon. Maglalakas loob na kayo. Natanggalin na sa buhay ninyo kung sino man, kung ano man ang nagpapahirap na lang sa buhay ninyo. Whatever it is that is not serving your highest good, out. Diba? So, we have grieving. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo, nakakatanggap siguro kayo ng mga signs, symbols, siguro, from your loved ones na nag-passed on na on the other side. May mga iba sa inyo dito, Scorpio, na maring lagi ninyong kinakausap ang mga loved ones ninyo na nag-passed on na on the other side, and now, meron silang signs na pinapadala sa inyo, no? May mga messages sila na pinapadala sa inyo. Maaring that is through your dreams, no? Maaring may mga panaginip kayo, and that is messages from your loved ones on the other side, because they're trying to connect with you, no? So they can connect with you through dreams or through sending symbols sa inyo, no? Maaari din na yung mga symbols na yan, it could be in the form of different things. Maaring animals, maaring coin, maaring feathers, it could be anything, but you will know, no? You will know na yung sign na yan is for you because it will speak to you. Mararamdaman ninyo na ang sign na yan is from your loved one, no? Pag na-experience nyo na yan, you will realize na yes, talaga. Yung ganon. Because they're trying to connect with you, no? So, ngayon, ang iba naman sa inyo dito, Scorpio, maybe you're still grieving, no? Maaaring ang iba sa inyo, merong loved one na nag-passed on sa other side recently, no? Maaring may ganon, kaya nandun pa rin kayo sa grieving stage, no? So, what else for Scorpio? Love. Ayan, sobrang mahal ninyo talaga yung taong yan, no? That's what I'm picking up. Kung sino man yan na nag-passed on na on the other side, parang ang laki-laking parte niya sa buhay ninyo, no? Ang laki-laking parte niyan. It could be your parent, could be your grandparents, maaring anak ninyo, or person ninyo, no? So, it's not going to resonate with everyone, okay, Scorpio? So, just take as it resonates. But, maaring kung ano man, kung sino man, no? Ang rason ng pag-grieve ng iba sa inyo dito, Scorpio, mahal na mahal ninyo yan, yung taong yan, no? And same with that person, parang ang mensahe na pinapadala sa inyo niya is nagpaparamdam siya na you have nothing to worry about him or her because, he or she is still watching you over, no? He or she is in good hands, no? At wala kayong dapat ipag-alala, no? Dahil mahal na mahal ka pa rin niya kahit nandun na siya sa kabilang side na, no? So, what else for Scorpio? Yung for others of you, nakikita ko dito, no? Talagang, pa kayo, yung attachment niyo dito is sobrang
lakas, no? Sobrang lakas ng attachment ninyo doon sa person na nag-passed on na. We have number 37, timeout. Ayan, so it feels like kakabit pa rin na timeout si lighten your load. Kailangan ninyo talaga na magmuni-muni dito, no? You need to take a time out nang sa gayon magkaroon kayo ng oras, ng pagkakataon na makapag-go through kayo ng mga feelings, thoughts, and emotions ninyo. Nang sa gayon ma-figure out ninyo sino, ano, at anong mga bagay or sitwasyon ang kailangan na ninyong i-let go sa buhay ninyo because they don't belong sa buhay ninyo anymore. No, they don't serve your highest good, so they should be out of your life na. So you need to take a time out, no, para mapag-isipan ninyo yan, ma-figure out ninyo nang sa gayon, you know, makapag-welcome na kayo ng bago sa buhay ninyo. You can start fresh, kung baga, in some areas of life ninyo. But for others of you naman, you just need to take a time out para magpahinga, Scorpio. Magpahinga. You need to take a rest. You need to rejuvenate. You need to recuperate and recharge. That's why it's a must for you na mag-time out ka muna sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan. Follow your dreams, Scorpio. Kahit may mga career na kayo ngayon, no? Kahit established na kayo sa inyong career ngayon, don't forget to follow your dreams pa rin. Be committed to your dreams. Gawan pa rin ninyo yan ng paraan, no? Examinin ninyo ang inyong sarili if that is still really your dream. Diba? Kasi kung yun pa rin ang pangarap ninyo sa buhay, maybe there are opportunities around you ngayon that are knocking on your door para makapagsimula ka na to follow your dreams. No? Maaring may mga possibilities around you sa ngayon, no, na nagbibigay sa inyo ng imbitasyon, no, nag-ano sa inyo, nag-encourage sa inyo na come on, Scorpio, nandito na to, ito yung pangarap mo, dito ka magsisimula, then go for it, no? So maaring may ganong sitwasyon. Rebirth, definitely there is going to be changes sa buhay ninyo. There is going to be a lot of transformation na mangyayari dito sa inyo. And this is really beautiful kasi parang binibigyan ninyo dito ngayon ng pagkakataon ng inyong sarili na mamuhay ng panibago. No? You're embracing new life, newness, 'di ba? New path sa buhay ninyo, and there is new hope, no? Dahil dito, you are in with the new ka dito and out with the old, ganun din sa lighten your load. So definitely there's going to be some kind of transformation sa iba't ibang parte ng buhay ninyo on a personal level or external man na pangyayari sa buhay ninyo, may pagbabago. So we have the Chariot. You are definitely moving on with your life, no? Hindi kayo nagmamadali, Scorpio, sa kung ano man ang patutunguhan ninyo dito, but definitely you know where you are heading, no? Alam mo, dito sa mga pagbabagong ito na ginagawa mo or gagawin ninyo, Scorpio, alam mo na kung anong klase ang pupuntahan ninyo, saan kayo pupunta, what is the new path na gusto ninyo tahakin. You know pretty much, no? Kaya magiging determinado talaga kayo. You're going to be very determined and decisive, and focus kayo sa kung ano man ang next endeavor na gagawin ninyo, no? So that's really beautiful. 5 of Pentacles. Ayan. So maybe ang iba sa inyo dito is feeling lost, no? Feeling isolated. You're maybe feeling left in the cold. Yun ang napipick up ko dito, no? Maybe this is still related with the grieving kasi maybe you're very dependent on the person that you've lost, no? Maaring ang mundo ninyo, Scorpio, parang umiikot na siguro between you and that person na nag-passed on na, no? Maaring gano'n ang sitwasyon dito. Kaya ngayon, alam mo yun, nalulungkot ka. Masyado kang nalulungkot dahil parang napilayan ka. Diba? Parang nawalan ka ng isang paa dahil sa pagkawala ng mahal mo sa buhay. So, maaring gano'n ang sitwasyon. Again, Scorpio, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates po, okay?
Kaya ganun ang sitwasyon. But you know what, Scorpio, don't worry, okay? You have nothing to worry about dahil hindi ka naman pinapabayaan ng spirit team ninyo. Lagi silang nandyan. Yung Panginoon, yung mga angels, yung mga spirit guides, and kung sino man yung nagpasta o na mahal ninyo sa buhay, eventually, that can be your angel na din. Diba? He or she can be your guardian angel. We don't know. Pero maaaring mangyari yon, and lagi at lagi yan nagbabantay pa rin sa'yo, no? That person is going to communicate continuously sa inyo through your dreams, through signs, you know, may mga ganon. Kaya wag kayong mag-alala. Katawan lang niya, no? Physical body lang niya ang nawala sa mundong ito, but yung spirito niya laging nandyan, nagbabantay sa'yo, binabantayan ka, inaalagaan ka, minamahal ka pa rin nila, no? Kaya, yun. Huwag ka nang masyadong malungkot, okay? Ace of Pentacles energy. This is a new beginning energy. Napakaganda. In terms of money, career, and finances, this is really, really good, no? Na energy na to. So, maybe, talaga, may mga financial opportunities na parating sa inyo dito, and you're going to start fresh, no? Your financial landscape is going to change around this time dahil sa mga biyayang ito na parating, no? Maari din na this is windfall, Scorpio. Maaring meron ditong biyayang parating sa inyo na talaga namang, alam mo yun, maaring panalo yan, winning, financial gift. It could be anything. This money could come from different sources. We don't know. Pero definitely, no, this is going to be the start of your financial prosperity and abundance, no? There could be relocation din sa inyo. This could be a financial breakthrough na parating para sa inyo, Scorpio, dito, if ang sitwasyon ninyo dito sa Five of Pentacles is, let's say for example, problema sa kaperahan, no? Kung yun ang kinalulungkot ng iba sa inyo, kung yun ang pinoproblema ng iba sa inyo, may kasagutan na yan, no? Ace of Pentacles energy, this could be a financial breakthrough na parating sa inyo, and that is going to be the solution dito sa problema ng iba sa inyo dito sa Five of Pentacles energy. So good luck, Scorpio, and that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.